nakaschedule siya for diagnosis kung bakit nagmamalfunction yung automatic open and close. Wala. Sa driving naman, grabe, sobrang ano naman siya. Pagtawag doon? Infotainment. Ano tawag dito? Ayun lang, talagang mabagal lang talaga. Hi guys! Good morning! So, today is another weekend and it's another vlog. Bali, ang update namin ngayon, sorry shaky ang video ko ngayon kasi nasira yung GoPro ko. GoPro namin. Kasi nababad nailubog ko sa tubig, which is dapat hindi masisira dahil na waterproof yun. So anyways, ayun, papunta kami ngayon sa JAC Alabang kasi nakaschedule siya for diagnosis kung bakit nagmamalfunction yung automatic open and close ng sasakyan. Kasi sa lahat ng mga JAC M-Zoom owners dyan, alam naman natin na yung key, ilalapit mo lang yan dun sa sasakyan natin, mag-open na. Mag-open na yan. Tapos pag lumayo ka, automatic magko-close yan. Oh, it's, what's that? Sorry. Yun, nag-ano siya, nag-malfunction. So, we had the video, we sent it sa JAC Alabang. So, nakaschedule kami ng checking and diagnosis. Pero, yun nga, we'll see. We'll update you guys kapag ano mang mangyari dito sa sasakyan ko. Ano maging update, kung ano man yung sabihin o advice ng ano. So, ayun. Tapos, papacheck na rin namin yung sa ano yan? CarPlay. Yung last time na nag-road trip kami. Yung yung biglang nawawala. Pero ngayon hindi namin na-experience ngayon. No, hindi no. Wala ngayon no. Kailangan hindi kasi ang ginagawa kasi natin ngayon is naka-connect yung naka-wired na. Naka-wired na siya. Pero kung if you will use the Bluetooth settings, tapos baka naka-CarPlay ka, nag-disconnect. Yun yung nagdi-disconnect ng pusa yung ano. So, niraise din rin namin yan sa JAC Alabang. Oo. Na-send din namin yung video. So, kapag ganun may mga issues kayo sa kotse nyo, especially bago pa siya, mas maganda siguro i-record nyo din para at least makita talaga nila na yun yung problem. Kasi mas maganda na rin yung may record ka. And ayun, so update na lang namin kayo guys. So medyo natagalan ang aming update ngayon sa vlog. Ayun, so see you later. Bye-bye. Bye! Tapos na nilang i-check yung ano lang namin, concern regarding sa open and close ng unit na kapag yung ano na yung hawak mo yung susi nilalapit mo sa car. So yun, set nila, diniagnose naman nila. So wala naman naging nakitang ano. What sabi nga nila is kapag naulit, bibidyohan na lang namin, pero heads up na raw nila ngayon yung planta regarding doon. So, naging mabilis naman yung ano. Ayun. So, update na rin namin kayo guys. Yun lang naman yung nakita namin after 3 weeks owning this M-Zoom. Yun lang naman yung tag ito. Yung sa, yung open and close. So far wala. Sa driving naman, grabe, sobrang ano naman siya. At tawag doon? Responsive, oo. Ano na rin kami, naka 1,000 meter. Oo. So, ayun, magaan. Parang mas gumaan pa lalo yung steering niya. Napansin mo ba? Yeah. Mas gumaan. Tapos mas masarap na siyang i-drive. Para na siyang feeling ko, para na siyang yung namimiss ko dun sa Honda BRV namin. Ganun na siya i-drive. Wala nang bigato o hindi na siya mabigat. Kasi nung una talaga, yun nga yung may mga jerk kang mararamdaman and all.
Ngayon talagang okay na siyang i-drive. Ang yung update. So dun sa tawag dito, dun sa ito sa ganito infotainment, ano tawag dito, ayun lang, talagang mabagal lang talaga siya, hindi siya responsive. So minsan kahit sobrang light na yung pagpindot mo, ganun pa rin siya guys eh. Ano, hindi talaga siya agad mag-open, no? Pindot ka muna. Pauwi na rin kami guys, and upload namin yung dislikes and likes namin dito sa mZoom. But definitely we are satisfied, except dun sa mga ano, konti lang naman. Konti lang, hindi very naman siya ano, oo. So, deal breaker. Yeah, manageable naman yung mga ganun. Yep. Tapos ayun, yun lang guys. So see you on our next vlog. Bye-bye. Bye.